Nasa ating linya naman po ngayon pong umagang ito. Nabe naman ang mga balita Sunday, spokesperson ng Department of Transportation. Pag-usapan nga natin ilang mga maaring adjustment at pinag-aanda ng DOTR sa EDSA Rebuild, pati na rin yung mga proyekto po ngayon ng Department of Transportation. Assistant Secretary Mon Nilagan, dating alkalde ng Cainta Rizal, ang mayor ng aking nanay Gloria. Asik Mon, kamusta ka na? Good morning. Kuya Naliligaw Oli, ka raw ba nakabisig? Di ka nakikita ni Nanay Gloria doon? hindi na nakakaikot. Maraming trabaho sa DOTR. Kuya Oli, magandang umaga sa iyo. Good Talaga morning. naman, oo. Una It's an muna, honor to be in your program. kaya nga, sabi ko, next time may haba-habaan natin. Dahil maraming, yun, kayo na, San Juanico bridge problem. Alam ko, DPWH, DOTR, nag-uugnayan din dyan. Pero sumagot naman ng DPWH kanina. Dito muna tayo sa Metro Manila. Ano ba yung mga ini-expect ko natin, lalo-lalo na sa nalalapit na EDSA Rebuild? Primarily yung kahandaan ng ating public transport, yung mga tren natin, MRT and LRT. No, darating na may pinag-usapan bang dagdag na biyahe, dagdag na yung pagpapiki ng interval sa dating ng mga tren. May mga ganyan bang inaasahan tayong adjustment, Asek Mon? Opo, tama po kayo dyan, Kuya Oli. No? So, unang-una muna, ilalagay ko lang po sa perspektibo na po. So, kabilin-bilinan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa atin, sa DOTR, kay Secretary Beans, pagaanin po ang buhay at biyahe ng ating mga commuter nang hindi po kinukompromiso yung kanilang kaligtasan at seguridad. So yan po talaga ang unang-una. No? So pinaghahandaan po dyan yung EDSA Rebuild, kaya nariyan po yung mga mitigating measures. Gaya po ng unang-una, Kuya Orly, pag-aalis po ng X-ray screening sa bawat entrance ng mga istasyon. Pangalawa, ang extension ng operasyon ng MRT3. Pangatlo, pag-deploy po ng mga additional train sets at paglalagay po ng GCash option para po mabilis ang transaksyon sa pagbili po ng mga ticket. So kung dati po tumatagal po ang pila sa MRT para makasakay ang mga pasahero, aabutin po sila ng mayigit 1 oras. Ngayon po, pinabilis po ito ng ating kalihim at pabunuan, nag-inspeksyon, pinag-aralan, bumisita. Ngayon po, may experience ng ating mga commuters doon, Kuya Orly, nasa 5 to 10 minutes lang ang pila po ng mga pasahero. Aha. So, bukod po dyan, may mga additional train sets na mag-a-accommodate sa atin pong mas marami pa mga pasahero sapagkat in-anticipate na po ito ng 3 ahensya, DPWH, MMDA, and of course, DOTR, no? Upang mapaghandaan po ang EDSA Rebuild, magde-deploy po tayo ng karagdagang mga train sets sa MRT3 para makapag-accommodate tayo ng mas maraming pasahero. Mhm. Bukod pa po dyan, ito pong kasalukuyang tumatakbo ng mga 3 at 4 car trains na dineploy ng DOTR, MRT, tuwing peak hours, tuwing umaga at hapon, dagdag po yan. Gayunpaman, with these additional trains and hours na dati nang dinagdagan ng ating kalihim ng 1 oras, we have in mind that we cannot compromise the safety of our commuting Maganda public. yan kasi ngayon pa lang iniisip ko na, Asek, yung dagsa ng mga pasahero dahil obviously ayaw nilang ma-delay sa ibaba dahil may ginagawang EDSA Rebuild. So talagang trend talagang pangunahin. And thinking of that, mukhang panahon na talaga para paigtingin itong train system as a mean of pangunahing sasakyan o mode of transportation ng mga mamamayan natin tulad ng nasa ibang bansa na pagpupunta sa isang lugar kaya mabilis, madali at yung napakagaan para sa mga commuter. Opo. Actually ho, itong uumpisahan na EDSA Rebuild, no, hindi naman lang ito talagang tutugon sa problema natin sa traffic, kundi ang tutugon po dyan ay yung mass transport city, ang ating mga trains. Mm-mm. Kaya dinagdagan po lahat ng mga features dyan at talagang ang bottom line, pabilisin po ang pila ng ating mga mananakay. So, Mm-mm. yung isang bilanggit ko kanina, Kuya Oli, yung GCash, no? Yung Oo. GCash yan, para mabilis po yung transaksyon sa ating mga train stations, meron na tayong GCash payment options.
for faster and easier transaction ng ating riding public. Mabilis yan, oo. Opo. Para hindi ka na makikipila, ganun ba yan? Wala nang Oo, kailangan. nagta-tap ka na lang. Oo. Nagta-tap ka na lang sa cellphone mo o card mo, and then sinisiguro din na mas marami na ngayong mga beep cards. No? So yan po ang tinitiyak din. Nakakalungkot ni lang kasi, Secretary. sa ibang mga bansa talagang yung card ang ginagamit. Napakabilis. Dito talaga hangga't hindi ka sasakay, hindi ka kukuha ng card. Kaya kapa ng pila. Yun ang kaibahan. Siya nga pala, yung binanggit yung mga X-ray kanina, paano nga pala mapapahupa ang damdamin ng ilan sa ating mga kababayan na masyadong security conscious. Lalo na pag may katabi na may malaking bag na dala-dala at hindi, parang duda siya sa laman, hindi naman dumaan at wala na nga yung X-ray. Meron bang dapat pangambahan ng ating mga kababayan kaugnay ng seguridad because of wala na yung mga X-ray machine sa MRT? Opo, napakaganda ng tanong nyo at na-hit nyo yan sapagkat yan ang mga fears, no? Pangamba ng ating mga commuting public kung sila ay mag-MRT, LRT. No? So ito hong removal of X-rays at MRT 3 stations, ginawa po ito nung Miyerkules, last Wednesday po, nag-inspect si Secretary Vince Dinsor. Alam mo naman, nag-i-inspect pa ako nagdi-desisyon, pinag-aaralan eh. Dito po nagpunta sa Boni at Shaw Station ng MRT 3 at pinatanggal na po niya yung mga X-ray dyan sa dalawang istasyon para mapabilis po yung pila ng mga pasahero at makatipid sila sa oras mula sa paglalagay po ng kanilang mga bags o mga bagahe nila dyan po sa mga X-ray scanners. Ito po pagtanggal po ng mga X-ray, Kuya Orly, sa mga istasyon sa MRT 3, bahagi po ito ng kautusan ng Pangulo na gawing mabilis at kumbinyente talaga yung biyahe ng ating mga commuters. Okay. Yung inisyatibong ito po, kabilang na rin sa pagpapagaan ng biyahe ng mga pasahero bilang preparasyon sa EDSA rebuild. Sapagkat tatagal po ito ng 2 taon eh. Sa kasalukuyan po, ang naunang tatanggalin ang X-ray scanners ay sa Boni at Shaw stations. Then eventually, kapag nagsimula na ang EDSA rebuild, lahat po ng 13 station ng MRT 3 ay aalisin na po yung mga X-ray scanners. So meron pa rin palang istasyon na doon pa rin X-ray machine. May mga iba lang na wala. Meron pa po. But eventually, pag wala nakita na lahat. po yan, tatanggalin na po yan lahat. Pero ang sagot naman doon sa security concerns, siyempre alam natin may takot, pangamba. So nagdi-deploy po ng tinatawag po natin na mga K9 units. Yan. Ang DOTR, nag-deploy na po yan ng Philippine Coast Guard K9 units para sa mga bagahe at meron po ding mga nakataong Philippine Coast Guard personnel. Meron po mga high-powered firearms bilang deterrent sa posibleng krimen. Sa bawat station po, 2 Philippine Coast Guard at 2 K9 units po doon. Plus, additional CCTV cameras po natin and deployment ng ating other enforcers. Yun ang mabisang ginagawa sa ibang bansa na wala rin ganitong mga X-ray yung kanilang pagbabantay through CCTV. Nalalaman nila kagad. Albawa, merong isang pasahero na, teka muna, huwag niyong pasakay ng tren yan, maghanap siya ng delivery dahil pagka laki-laki ng baga. Hindi naman siguro, may limitasyon pa rin naman ba no? Sa dala-dalang bagahe. Alam naman siguro ng pasahero kung ano pwede niyang isakay sa MRT o LRT o hindi na. Wag naman husan talaga yung masyadong malaki, no? Pero ini-imagine ko si Asak baka nanalo ng raffle, inuwi yung rep. Inuwi yung refrigerator. Hindi na ng MRT. Hindi naman siguro kailangan gawin pa yung gano'ng kalaking package. Anyway, pahabol ko na lang, Asek. Meron bang update dun sa aksidenteng trailer truck dun sa San Mateo, Batasan Road ba yun? Na nakaraang Webes? Kasi may mga mungkahi ilang mga lugar sa Metro Manila. Siguro dapat pag-aralan ng DOTR kung papayagan pa ang mga trailer truck. Totoo naman kasi yung iba maliliit lang yung kalsada tapos yung alanganin yung medyo mataas matirik ang itsura na parang minamagnet yung sasakyan kahit naka-handbrake ka parang hihilahin ka pababa Kaya siguro kung mga trailer truck delikado. May mga ganyan ba tinitingnan ngayon ng DOTR yung paglilimitan ng mga trailer truck sa ilang mga lugar sa Metro Manila? Alam po ninyo, ngayon ang DOTR, ang LTO, LTFRB, and the other agencies, talagang inire-record po itong bilang ng mga aksidente. At lahat po ng mga pwedeng makatulong under the Philippine Road Safety Action Plan sapagkat pinare-review na po ito pinaparipaso po na po ng ating kalihim itong Philippine Road Safety Action Plan at sana nga mabawasan itong mga road accidents
yung tinatawag po natin ng road crash, yung mga namatay po by 35%. So, iba't ibang klase ho kasi ito, Kuya Orly. No? Number one, kailangan din pag-aralan yung road safety management. Safer roads and mobility, safer vehicles. Ito po yung mga 5 pillars na dapat isama po dyan. So, I'm very sure with this ongoing mga aksidente, lahat po ito isasama kung ano talaga ang nararapat na mas maigi at ligtas sa atin pong mga commuters, motorista, at gayon din po sa mga riding public. But going back to your question, Kuya Oli, yung atin pong update dyan sa road crash, no, sa Batasan, nangyari po ito nung May 28. So meron po palang reported na may 3 patay rito at may 7 tao yung sugatan. So isang truck po na may container. So ang report po dito ng LTO, hindi po gumana yung brake at bumagsak po dito yung karga ng nasabing truck. Yung pong unahan ng nasabing truck bumangga sa 2 bihikulo at meron din pong mga 3 motor. Dahil po dito, agad po pinadalhan po ng LTO yung driver-operator ng show cause order at pinakailangan po magpaliwanag kung bakit hindi dapat na ma-charge administratively for reckless driving under Section 48 o Republic Act 4136, yung Land Transportation and Traffic Code. Okay. Meron din pong preventive suspension order for the driver's license sa driver for 90 days habang nakakaroon po ng investigasyon. At yung truck po naman dyan, Kuya Orly, is placed under alarm pending the results of the investigation. Ang pagkakaalam ko, by tomorrow, ay mag-report po yung involved dyan sa aksidente. Ayun. So, ibig sabihin, hindi ito ang last. At hingi kami ng follow-up sa inyo siguro, Asek, sa mga topic natin natalakay ngayong umagang ito. Asek, maraming salamat sa ulitin, sir. At ingat po kayo. And congrats kay Jonah. Galing talaga. Mana sa nanay. Mana sa nanay. Salamat, Kuya Orly. Thank you very much at pambuhay ka. God bless. Maraming salamat. Spokesperson ng Department of Transportation, DOTR, Asek Mon Ilaga, ng inyo po napakinggan. Hilingan, walang Pinoy.